Nagsilbos ng Diyos. Awitin natin ito. Ang lahat ng tinubos ng Diyos, ang lahat ng tinubos ng Diyos, ipahayag ginawa ng Diyos, ang buhay tinubos ni Jesus. Minsan pa, awitin natin. Ang lahat ng tinubos ng Diyos, ipahayag ginawa ng Diyos, ang
Duterte. pagpapala ang ating Jehovah Jireh. At heto pa ang mabuting balita. Siya'y nagpapagaling, ang Jehovah Rapha. Sa ngalan niya'y iyong-iyo ang kalusugan. Anumang karamdaman, narito siya't magpapagaling. Sabi na pa, no? I'm sorry. Hello?
Oh, yun Can siya? I spray your line? Oh, okay. Sorry. Can I call you later? No problem. Thank you. Okay. Hudson ba? Ngalan niya. Purihin natin. Purihin ang Diyos. Sambahin ka. Hawitan ka. Purihin ang Diyos. Yeah. E. Could be a hunting accident. Oops.
Magandang gabi po sa inyong lahat. Malugod na paanyaya sa inyo dito sa Glory Tabernacle Healing and Deliverance Prayer Line. Kasama po natin ang Consuming Fire Radio Ministry. Ito po ang portion ng ating prayer line na ipapahiwatig natin ang banal na salita. At bago ko po tawagin si Sister Tess, tinatawagan ko si Sister Laila na magbukas ng panalangin. Diyos Ama, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa gabing ito sapagkat tinawag niyo po kami muli upang tayo makapagtipon-tipon po sa inyong pangalan, Panginoon, upang kami magbigay papuri at pagsamba sa inyo. Buksan po ninyo ang aming mga kaisipan, linisin po ninyo ang aming mga puso sa gabing ito. Pagkalooban niyo po kami ng mga tainga na handang makinig at lubos na at mga pusong nauuhaw sa inyong mga katuruan ng katotohanan, Panginoon. At itinataas po namin sa inyo si Sister Tess na sa at sa kanya pong pagbabalita ng inyong mga salita, Panginoon, ay pagkalooban niyo po siya ng lakas ng loob at katapangan na masabi po ito sa inyo ng buong may buong buong lakas at may buong lakas at pagpapala, Panginoon, mula sa inyo. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan po ni Jesus na inyong anak, kasama po ang Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Salamat, Sister Lai. Sister Tess. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoong Jesus. Ang ating pong salita ay mula po sa Genesis chapter 45, verse 1 to 4. Ito po yung ating pagkatapos po, pupunta po tayo sa Genesis 41. Dito po sa Genesis 45, verse 1, sabi po, nang nagkagayon ay hindi nakapagpigil si Jose sa harap nilang lahat na nakatayo na sitting niya at sumigaw, paalisin ninyong ang lahat ng tao sa aking harap. At walang taong tumayo na kasama niya, samantalang si Jose ay napakilala sa kanyang mga kapatid. At siya'y umiyak ng malakas at narinig ng mga Ehipto at narinig ng sangbayanan ni Faraon. Ito pong verse 1, ang pinaka striking po, ang pinakamahalagang salita po ito ay yung pong verse 1 na sinabi pong nang magkagayon ay hindi nakapagpigil si Jose. Ito po yung puso ng ating Panginoon na hindi makapagpigil sa pagpapakilala sa kanyang sarili at sa pagpapahayag ng kanyang pagmamahal. At sa verse 2 po, at siya'y umiyak ng malakas at na narinig ng mga Ehipto at narinig ng sangbayanan ni Faraon. At sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid, ako'y si Jose, buhay pa ba ang aking ama? At ang kanyang mga kapatid ay hindi na nga kasagot sa kanya. Bali po dito sa verse 3, hindi makasagot ang kanyang mga kapatid dahil matagal silang hindi nagkita at mayroon silang masamang ginawa kay Jose. At ngayon si Jose ay siya na kanang kamay ng Faraon ng Ehipto. Nagkaroon sila ng takot sa kanilang puso. Ito po sabi, hindi nga nakasagot sa kanya sapagkat sila ay nagugulumihanan sa kanyang harap. At sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid. Nakatulad rin po ng salita ng ating Panginoon sa atin. Lumapit kayo sa akin, isinasamo ko sa inyo. Lumapit kayo sa akin, come unto me. At ang Panginoon pa ang nagsasabing, isinasamo ko sa inyo. At sila'y lumapit. At kanya sinabing, ako'y si Jose na inyong kapatid, na inyong
upang dalhin sa Ehipto. Dito po sa verse nito, makikita po natin kung anong klase. Bali, yung pagkatao, yung puso ni Jose, ipinakikita po ron ang katulad ng puso ng ating Panginoon na hindi makapagpigil sa pagpapahayag ng kanyang sarili at pagpapahayag ng kanyang awa at pagbibigay ng kanyang grasya papunta po sa atin. Umpisahan ko po ng konting kwento yung kanilang naging buhay mula po sa Genesis chapter 41. Sa Genesis 41 verse 56, at ang kagutom ay nasa ibabaw ng buong lupa. So, dumating na po yung famine na ipinakita po, yung na prophecy na ibinigay ng Panginoon kay Jose. Nagkaroon na po ng paggutom. At binuksan ni Jose ang lahat ng kanyang kamalig at nagbili sa mga Ehipsyo. At lumala ang kagutom sa lupain ng Ehipsyo. At ang lahat ng mga taga-ibang lupain ay nagsiparoon kay Jose upang magsibili ng trigo sapagkat lumala ang kagutom sa buong lupa. So ito na po yung nagkaroon ng famine. No, parang katulad po rin natin, meron tayong sa panahon ngayon na may mga matinding pangangailangan. Na yung pangangailangan na yon ay kuminsan ay dinadala tayo sa dulo ng ating lakas na wala na tayong ibang pwedeng gawin o wala na tayong pwedeng hingan ng tulong. At kung hindi natin makukuha yung kinakailangan nating tulong, ay tayo'y mamamatay. So parang ganun din po ang panahon na ito, nagkaroon po ng famine. So verse 2, Genesis 42 verse 2, ito na po yung si Jacob na tatay ni Jose. At kanyang sinabi, narito aking narinig na may trigo sa Ehipsyo. Bumaba kayo roon. So, inuutusan na po niya yung mga anak niya na bumili ng pagkain. Sa verse 6, at nagpunta na nga po yung mga kapatid ni Jose doon sa kanya, sa Ehipsyo para bumili ng pagkain. At si Jose ang tagapamahala sa lupain. Siya ang nagbili ng trigo sa lahat ng mga tao sa lupain at nagsidating ang mga kapatid ni Jose at nangagpatira pa sa kanya. Ibig sabihin po parang dumapa sa harapan niya na ang kanilang mga mukha ay pagsubasob. At nakita ni Jose ang kanyang mga kapatid na kanyang nangakilala, datapwat, siya'y nagkunwaring iba sa kanila at sila'y kinusap niya ng magilas at sinabing sa kanilang, saan kayo nagsipagaling? At sinabing sa lupain ng Kanaan upang bumili ng pagkain. Verse 8, at nakilala ni Jose ang kanyang mga kapatid. Datapwat, hindi niya siya nakilala. So katulad rin po natin ngayon, ang Panginoon po kilala ang bawat isa sa atin. Kahit tayo po ay naniniwala sa Kanya at sa mga taong hindi rin naniniwala sa Kanya. Lahat po tayo na nilalang ng Panginoon mula sa unang panahon hanggang sa mga darating pa. Lahat tayo ay kilala ng ating Panginoon. Pero, ganito rin pagkakataon, hindi nagpahayag ng personal ang Panginoon, katulad rin ni Jose, hindi nagpahayag ng personal sa kanyang mga kapatid. Ito po ang dahilan. At sinabi sa kanila ni Jose, iyan ang sinasalita ko sa inyo na aking sinasabi, kayo'y mga tik-tik. Ibig sabihin po, kailangan pa nilang patunayan. Hinahanap po rito ng Panginoon kung mayroon ng Good evening, Rita. Good evening, Rita. Piliin mo, Tess, yeah. Okay. Kung mayroon ng naging pagbabago, mula nung yung unang nakilala niyang mga kapatid at sa araw na ito, nagkaroon na ba ng pagbabago sa kanilang puso? Ito po yung hinahanap ng Panginoon bago niya ipinakita. Ni Jose, bali yung kanyang puso pareho ng Panginoon bago niya ipinakita ang kanyang sarili.
Yung pong sa verse 20, ang naging basihan po ng new dito sa kaganapang ito, sinabi niya, at dalhin ninyo sa akin yung kapatid na bunso. Sa ganito'y matotohanan ang inyong mga salita at hindi kayo mga mamatay at kanilang ginawang gayon. So, ito po yung bali naging basis po or hininging katibayan ni Jose na sila nga ay hindi na nagsisinungaling at ginawa po nila yon. Bali, ang turning point po sa chapter 44, verse 31, meron pong sinabi ngayon si Jose na gusto niyang ipaiwan ang nakababakatid na si Benjamin. At dito na po umalma ang 10 ibang magkakapatid. Sa chapter 44, verse 31, at mangyayari nga sa kanyang nakitang ang bata ay hindi namin kasama. Pinapaliwanag po ng mga kapatid na pag hindi nila kasama ang nakababaang kapatid, papatuloy ko po yung verse 31, na mamamatay siya. Ito po yung kanilang tatay. At ibababa sa Sheol na may kapanglawan ang inyong mga lingkod, ang mga uban sa inyong mga lingkod na aming ama. Bali yung sa English version po, sinasabi po na it shall come to pass when he seeth the lad is not with us. Kung babalik kami na hindi namin kasama ang aming batang kapatid, that he will die. Mamamatay po yung kanilang amang si Jacob. Thy servant shall bring down the gray hairs of thy servant, our father with sorrow to the graves. Naging tapat po sila kay Jose na kailangan ibalik nila ang kanilang nakababatang kapatid dahil ito ay napakahalaga sa kanilang ama. Makikita po natin na si Jose, ang kadipayan na hinihingi niya, gusto niyang makita yung kung nagkaroon na ba ng pagbabago sa puso ng kanyang mga kapatid na gustong manakit sa kanya. At ang hiningi niyang katibayan ay ang bunso niyang kapatid na alam niyang mahal na mahal din ng kanyang ama. At dito po sa pangyayaring to, nakita ni Jose na ang kanyang mga kapatid niya ay nagbago na nung simula nung siya ay umalis. Bali, iniingatan na nila ang pagmamahal at ang kanilang relasyon dun sa kanilang ama. At ayaw na nila mangyari uli kung ano yung nagawa nila noon kay Jose. So, babalik po ako sa chapter 45, verse 1. Ito po, sinabi po sa chapter 45, verse 1, nang nagkagayon, ito nga po yung nung kita na ni Jose ang pagbabagong iyon ng puso ng kanyang mga kapatid, hindi na makapagpigil si Jose. Ito po ang ating ama, na kung tayo'y lalapit sa kanya ng may totoong yung katotohanan na ilalapit natin sa kanya ang ating sarili at hindi yung parang nakatalukbong or yung may itinatago. Lumapit tayo siya kung ano tayo at tatanggapin niya tayo. Hindi, sa Tagalog to maganda nang magkagayon ay hindi makapagpigil si Jose. Kung baga yung puso niya, hindi niya mapigilan na ipahayag ang kanyang sarili, ang kanyang pagkatao. At ang pagkatao po ng ating Diyos Ama, ito po si Jose na tao. Pero sa kanyang puso ay kapareho ng puso ng ating Panginoong Jesus. At ang ating Panginoong Jesus, kung tayo lalapit sa Kanya ng buong pagpakumbaba, na tayo ay wala siya, at siya lamang ang ating source ng ating kung ano mga pangangailangan. At katulad rin po ng kanyang mga kapatid, nagkaroon na ng kanilang pagbabago sa kanilang puso na ayaw na nilang saktan ng kanilang ama. Katulad rin po ni Jose, hindi niya mapigilan ang kanyang sarili. Joseph could not refrain himself. Sa Tagalog po, hindi makapigil si Jose sa ng nilang nakatayo doon. Ito po ang si Jose na nakatayo sa harap ng kapatid at hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na
ipahayag ang kanyang sarili sa kanyang mga kapatid, ipahayag ang kanyang pagmamahal para sa kanila. At kahit na ipahayag, sinabi niya, ako'y si Jose, buhay pa ang aking ama. At ang kanyang mga kapatid ay hindi mga kasagot sa kanya sapagkat sila'y nagugulumihanan sa kanyang harap. Parang nalito ang kanyang mga kapatid na eto na si Jose at kanina lang parang nakayuko at halos humalik na sa lupa sa pagbibigalang sa kanya. At ngayon kaharap na nila ang kanilang mga kapatid. Kumbaga nandun na takot, nandun na rin ang pagkalito. Ngunit ang sabi ni Jose, at sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid, katulad rin po ng ating Panginoon, na patuloy na sinasabi niya, lumapit kayo sa akin. Natural lang po na pag ang Panginoon ay nagpahayag ng kanyang sarili, na nagkakaroon po tayo ng ang takot na kahit na tayo may pangangailangan katulad ng mga magkakapatid. Meron takot, meron yung pagkalito sa isip, o minsan parang wala sa sarili, or hindi sigurado. Pero ang Panginoon, sinabi niyang lumapit kayo sa akin. Isinasamo ko. Meron pang pagsasamo. Hindi sabi, lumapit kayo sa akin. Inuutos ko. Hindi niya sinabing ganun. Kahit na si Jose, meron ding pagpatakumbaba sa harap ng kanyang mga kapatid. Lumapit kayo sa akin. Isinasamo ko sa inyo. At sila'y lumapit. At kanyang sinabing, ako'y si Jose na inyong kapatid. Nandun pa rin po kung ano yung relasyon nila noon. Hindi na bawasan yon. At kung ano sila noon, sa mata ni Jose, siya ay nasaktan at sinabi niya na inyong ipinagbili upang dalhin sa Ehipto. So, sinabi rin niya kung ano yung katotohanan. Na siya yung kapatid nila, siya kapatid, at siya rin yung ipinagbili. At yun naman ang katotohanan. Pero dapat po, at ganun ang nangyari, ang puso ni Jose hindi mapigilan na ipahayag ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga kapatid. Ganun rin po ang ating Panginoong Jesus. Na ang pag-ibig niya ay sobrang lalim na hindi natin kayang maintindihan. At ang ating pong mga pangangailangan, bago pa man natin kailanganin yun, alam na niya. At kung basahin po natin yung mga naunang chapters dito po sa Genesis, ibinigay po ni Jose ang kanilang pangangailangan na mais at ibinigay din ang pera. Yun po yung awa ng ating Panginoon. Yung pong mercy na ibinibigay ang ating pangangailangan. Pero hindi nagkakaroon ng pagbabago sa ating pagkataong loob. Pero nung pangalawang balik na nila at lumabas na sa kanilang puso yung kanilang pagbabago na i-describe po sa verse 31 ng chapter 44. Dahil ayaw na nilang iwanan si Benjamin at dahil ayaw na nilang masaktan uli ang kanilang ama. Yung pagbabagong yun yung katibayan na hinihingi ni Jose na sila nga ay totoo na kanilang pakikipagrelasyon sa kanilang amang si Jacob at sa kanilang kapatid na si Benjamin. At dito na po hindi na mapigilan ni Jose ang kanyang pagmahal sa kanyang mga kapatid na ipahayag nila. So ngayong gabi po tayo lalapit sa ating Panginoong Jesus. Dahil po alam natin at tayo'y walang bahid ng pag-aalinlangan na tayo ay mahal ng ating Panginoong Jesus ay sobrang lalim na kailangan niyang mamatay para sa pagmamahal yun. Kaya kahit na ano po ang ating pangangailangan, kumbaga karagdagan na lang yun sa unang ibinigay na niya sa atin. Binigyan niya tayo ng kalinisan ng ating katao, ng ating kung sino man tayo pinanganak na makasalanan, pero dahil sa kanyang dugo ng Diyos na ibinigay sa pamamagitan ng kamatayan na may humiliation o pagkukutya, pagpapakumbaba na ibinigay niya. Lahat ng ating kahilingan ngayon
ay ihahalahad natin sa ating Panginoon dahil alam natin na ang kanyang puso ay nakatuon sa atin at tayo'y alam natin at mahal na mahal niya tayo. Ayun po. Praise the Lord. Salamat po. Ate Marina. Amen. Napakagandang istorya ito nung nagpakilala si Jose sa kanyang mga ang scripture reading natin sa gabing ito ay galing sa Genesis 45 versikulo 1, gayon din ang Genesis 41 hanggang versikulo 56 at Genesis 41. Oh yeah, that's one. 56 verse and 57. Genesis 42 verse 1 and 2 and verse 6 up to 8. Gayon din ang Genesis 44 verse 31. Nawa ay isinulat niyo ito upang pwede niyo ring basahing lahat ang istorya ni Jose. Napakagandang story ito. At ito nga po ay pwede nating i-compare sa ating mga buhay kung tayo man ay nagkakaroon ng mga alitan at mga hindi pagkakaunawaan sa mga kapatid natin, ay ipinakita ng ating brother na si Joseph, si Jose, kung paano siya ay naging katulad na ni Jesus when he was here on earth. At ito nga po ay ipinakilala niya ang kanyang pag-ibig sa kanyang mga kapatid, gayon sa kanyang ama at ang kanyang kapatid na si Benjamin. Salamat, Sister Tess, sa napakagandang sharing sa gabing ito at tayo po ay dadako na sa ating mga prayer requests. At ito po ang Glory Tabernacle Healing Deliverance Prayer Line. Kasama po natin ang Consuming Fire Radio Ministry. Tayo po ay broadcasted globally sa gabing ito. At nasa portion na po tayo ng ating mga prayer requests. Kung meron po kayong mga praise report or prayer request, nakabukas po ang linya para sa inyo. Meron po kaming praise report galing sa Consuming Fire Radio Ministry. Kagabi nag-request si Evangelist Mike para kay Pastor Ram Bambu ng India na very ill, very sick siya. Nasa hospital siya at walang pag-asang gumaling. Tumawag siya ngayon bago tayo nag-prayer line. Nasa linya din siya ngayon. Sabi niya si Pastor Ram Bambu ay nasa bahay na, discharged and doing well. Kaya nagpapasalamat sila sa mga prayers na kagabi para sa kanya. Meron din kaming natanggap na request from Iran. Ito po ay nangyayari sa araw na to. Hindi ko alam kung anong oras. Galing kay Pastor Joseph Nadar Khan, sentenced to death in Iran for refusing to deny Christ. Sabi niya, ngayon siya sentenced to death. Kaya we don't know kung nangyari na or what. Pero itataas natin siya at ang kanyang mga pamilya. Sino pa po ang nasa linya sa gabing ito with a prayer request? At
Tina, meron akong praise report. Di ba pinagdasal natin noon yung, kasi tinubuan ako ng maraming bukol sa leeg eh. So, mga lymph nodes, mga nodules. Yung mga nodules na yun, nandun pa din. Nagpunta ako sa endocrinologist on the advice of my internal medicine doctor. So, dapat, nung chinek up nila yung ultrasound ko before, merong, ang pinakamalaki is about 2.6 daw na millimeter. So, iba biopsy. So, schedule ako ng biopsy mga 5 days later. So, I went there. Sabi ko, pwede bang i-ultrasound yun muna ako bago i-biopsy? Sabi ng assistant, well, kung ultrasound ka and we find na pareho pa rin ang size, we still have to do the biopsy. Sabi ko, oo, sige, gawin natin after ng ultrasound. Kasi na-ultrasound na ako nung November at 2.7 nga yung size. Sabi ko, kasi November huli kong ultrasound, can we do it again? So, ginawa ulit nila. Yung size ng mga bukol ko sa leg, yung size na 2.7, 1.5 na lang today. Oh, praise. So, hindi na ako binayopsy. Sabi niya, sige, pero kailangan mo na lang ng follow-up next week, tsaka lahat ng blood test ko normal. Sabi gano'n ng doc, you are so lucky. Kasi nga siguro, sabi ko, no, I'm not lucky. I'm blessed. You're so blessed. Kaya sabi ko kay Lord, bubutasan na yung leg ko. Ayoko butasan, Lord. Binigyan ako ni Lord ng favor. Salamat sa Panginoon. Pinanghawakan ko talaga yung salita ng Panginoon. Na yung sa Proverbs 4:22. Incline your ear. So, kumbaga yung tenga mo ihawi mo, ilapit mo sa ating Panginoon. At pag siya ay nangusap, ang pangungusap niya, ang salita niya, ay merong nangyayari sa kalooban natin. Hindi lang nun binabago ang ating puso, pati ang ating katawang pisikal ay hinihipo ng ating Panginoon. Praise God. Oo, salamat sa Diyos. Okay. Salamat, Sister Tess. Sino pa po ang nasa linya na may mga praise report or prayer request? Sister Connie, andiyan ka? 6. Yes, Marina. Okay. Pwede pa kilip up yung natin, yung mga prayer requests. Si Brother Robert and Ed Odessa prayer request para sa mga high school students and young people at saka yung mga marriages na threatening to break up at saka may isa pa siyang prayer request singles desiring for marriage. Hallelujah. At saka ano pa? Yung tatlong yun. Okay. Mga high school students and young people, married, nagbe-break up, and singles desiring for marriage. Okay. Salamat. Pastor Marina, pwede bang mag-pray ng English o Binisaya? Pwede. Oo. Kasi hindi ako sa Tagalog na nagkakanda ako na natatamil-mil ako at nauutal sa Tagalog. Okay so, yan. Intindihan tayo ni Lord. Binisaya na lang? Okay. Sige. Hallelujah. Darayaw ng Diyos. Yan ang gabi. Kinasing-kasing kami nga nadaop nga dahain mo. Dako an amon panginahanglan nga makapagpampo han amon mga
hangyo ha kinabuhi amay nga Diyos nabaikahan amon mga hangyo Ginoo ko an amon iging papaabot nga dahain mo an amon pagdayaw an amon paghigugma haimo nga kinasingkasing an bugos namon nga pag halad haimo han amon nabuhi nga pagserbisyo haimo Ginoo ko Ginoo an mga hangyohan amon mga kabugtuan Ginoo ko ha pag-ukoy ha Kristohanon usa nga naghangyo Ginoo ko gimbubuhat namon nga dahaimo an mga hangyo ni Bugto Roberto Ginoo nga ni Bugto Odessa Ginoo ko makaram ka kung anon ira mga kinahanglan ha ira kinabuhi Ginoo ko amon ini nga iging papaabot imo nga matuman an imo kaburuton ha ira mga kinabuhi Ginoo ko kung ano man ang ira mga kinahanglan Ginoo ko kung ano man ang imo kaburuton nga makakaupay para ira amo ini nga amon iginahangyo Ginoo ko usa pa amay nga Dios nga hading nga dapit ang mga kabatanon Ginoo ko nga mga kabataan Ginoo ko nga amon gimbubuhat sa pagampo nga dahaimo kay nasaring an imo mga tugon ha Biblia nga nasaring nga tanan nakasala nga nanginginahanglan hing kataluwasan Ginoo ko amo nga iginaampo namon ang mga batanon urog na Ginoo ang mga anakan amon mga kabugtuan Ginoo ko ang mga batanon nga mga Kristohanon Ginoo ko nga na ginahangyo namon ha pag-ampo Ginoo ko ang kataluwasan hang kadamaan Ginoo ko nga mga espirituhanon nga ada pahasigman nga wala gud kita hinlamra Ginoo ko nga amon iginahangyo nga ipaabot ha ira Ginoo ko nga ira makaptan ang kataluwasan Ginoo ko nga mabasian nira mensahe ang mensahe nga makakapagtaluwas sa ira Ginoo ko ang suga ha kalibutan Ginoo ko ang lamrag nga tikangkan Ginoo Hesukristo nga iya amo an manunubusan nga tanan Ginoo ko ang mga kabatanon Ginoo ko nga nagahangyo hin ira mga kaupod ha kinabuhi Ginoo ko nga mga paghangyo hin mapangangasawa Ginoo ko amon ini igin bubuhat nga dahaimo igin papaabot haimon amon ampo Ginoo ko nga buligan mo hira nga makapagdesisyon niron matadong maabrihanan ira mga mata nira mga pangulo Ginoo ko nga an ira mga pananahon Ginoo ko nga itadong mo kung ano an maupay para ira nga may baruan nira Ginoo ko nga an ira kinahanglan ni Ginoo Hesukristo ha ira kinabuhi nga diri hira madagmit him pagbilinghin maarawon Ginoo ko kay an nga tanan Ginoo ko nga wala ka igintugon nga tungod sa pag-asawa nga nakadang matanan ang kakurian nga kung may himula Ginoo ko nga diri magmadagmitin pagbilinghin maarasaon pero tungod nga amo ini ang hingyap ang mga kabataan Ginoo amo nini igin papaabot sa imo nga mga paghangyo Ginoo ko man usa pa Ginoo ko ang mga kapastoran Ginoo ko ang mga amon kabutuan lakat katalungan Ginoo ko an amon mga kabugtuan lawas ni Hesukristo amon Ginoo ko rog na ang mga impapakurian han mga kaaway Ginoo ko nga
nga amo ini yan ang sakna Ginoo ko nga imo Ginoo ko salbaron Ginoo ko ha kakurian Ginoo ko an usa namon nga bugto nga adto haray lugar Ginoo ko nga amo iya nga ginsensensyahan hin matayon Ginoo kay tungod ha iya pagtuo Ginoo ko pero ikaw ang makagaraho man nga tanan nga maliliwat mo nga tanan ang mga sitwasyon Ginoo ko kay ikaw ang magirimuhan milagro Ginoo ko kay waray good imposible ha imo Ginoo ko Ginoo ko nagpapasalamat kami nga iging papaabot namon ang among gugma nga among pagtahod ha imo salamat Ginoo ko hangaran ni Jesus amen. Amen. Salamat, Sister Connie. Salamat. Salamat. Oh, Brother Sam, naandyan ka. You're welcome. Can you pray for, we receive a prayer request from the Facebook. It is coming from Pastor Joseph Nadarkan. He will be sentenced to death today in Iran for trying to deny Christ. And can you please pray for all pastors undergoing persecution all over the world, in every nation? Okay. Hallelujah. Thank you, Brother Jesus, Sam. Lord, we thank you. We worship you tonight. We thank you, Lord God. Have your way tonight. Help me to pray, Father. Help me to disappear and that you would appear, Father. I must decrease, Lord. You must increase. Lord God, without you, I am nothing, Lord. Help me, Holy Spirit. Give me the right words how to pray, Lord Jesus. Help me to pray. Pray through me, Holy Spirit. Pray through me, Lord God, that you would get all the glory, the praise, and the honor tonight. Heavenly Father, we pray for Pastor Saeed, Lord God, and for those pastors in Iran, and we pray for them, Lord God, that you would strengthen them, that you would release them from the prisons, that you would strengthen them, Lord, even in their persecutions, that you would revive them, put a fire in their hearts, let them glow as if they were glowing. Just as when Moses came down from Mount Sinai, he was glowing with your presence, Lord God. He was glowing like a light bulb, Lord. Oh God, let these pastors be glowing with the anointing of God. Give them supernatural strength, Father. That, Lord God, through all their persecution, Lord God, they would have greater joy. They would have greater love for their persecutors. They would have forgiveness for those who are persecuting them, Lord. Oh, God, help them, Lord God, to forgive their enemies, Father, to forgive their persecutors and to love them. Give them supernatural strength to endure, Father. We pray for our persecuted brothers and sisters in Christ who go through so much persecution in Somalia and even in Saudi Arabia. If you mention in the name of Jesus, then that can be a life sentence of death. In certain countries, they can give you the death sentence or put you in prison in hard labor camp, Father. Oh, God, we pray for our brothers and sisters in Christ and in North Korea, that you would strengthen them, Lord God, revive them, send your angels to minister to them, dear God, just as you sent the angel of God, your angel to minister to Elijah when he was running from Jezebel, Father, and he was asking you to take his life, but you sent the angel of God to give him food, Lord God, to give him manna from heaven, and also to give him cold water, and with that manna from heaven, he was able to go for 40 days and 40 nights with your anointing, with your strength, Father. Oh, God, we pray that you would visit these pastors and these brothers and sisters in Christ in the prisons in North Korea and China and India and Pakistan, the Middle East, wherever they are. Oh, God, we pray that you would strengthen them, Lord, that you would send your angels, Lord God, to bring them the Word of God. If there's no Bible, Lord God, you would bring your angel to share the Word of God with them, Lord God. You would appear before them and strengthen them, Lord God. Oh, hallelujah. Revive them, Lord God. Hug them with your love in a special way. By your stripes they healed, dear God. Touch Pastor Saeed and heal him, Lord God. Touch another pastor and revive him, Lord. Oh, God, revive the body of Christ in India, Lord God. Oh, hallelujah. Oh, God, send revival, Lord. Strengthen the persecuted church in India also, Lord God. Oh, God, even in Mindanao, where those Muslim areas where believers are trying to minister to those who are Muslims in the Philippines also, we pray, Lord God, for their salvation, Lord God. We pray for the salvation of
Muslims in the Philippines and the Catholic people all over the Philippines also. And we pray for those believers that go through persecution in Muslim communities, Father, in the Philippines also, which is also very dangerous in certain Muslim areas to share the gospel, Lord. Lord, we pray for those believers who go through persecution, Lord God, in Indonesia also, Lord God. Oh, God, strengthen them, Lord Jesus. Be with them, Lord God, as they go through intense persecutions, Father. And also in Vietnam also. Strengthen the body of Christ in Vietnam also. Oh, hallelujah, Lord Jesus. We pray for our brothers and sisters in Christ who are in prison in Vietnam. We pray, Lord, you release them, Lord God, to be with their families. Lord, give them strength as they are in prison right now. Fill them with your fire, your fresh anointing, Lord God. Come, Holy Spirit, revive us tonight. Fill each and every one on this prayer line with the Holy Ghost fire, with fresh anointing, new visions, new dreams, new revelations, a greater prayer life, a deeper, closer walk with you. Help us to fall in love with you. Help us to love your word, Lord God, to practice your word, to practice what we preach, to be true men and women of God, sold out for you and on fire for you. Hallelujah. Oh, God, help us to endure to the end. You said in your word, he that endures to the end shall be saved. Help us to endure, Father. We cannot do it in our own strength. We can only do it in your strength, Father. Hallelujah. Thank you, Lord God. Meet every need in this prayer line. Every spoken and unspoken prayer request will be met tonight in Jesus' name. By your stripes we are healed tonight. In the name of Jesus. We love you, Lord. We thank you for Holy Ghost breakthrough. Oh, God. Oh, God, bless your people, Lord God. Bless your people, Lord God, who are going through so many financial difficulties, Lord. Oh, God, take away the wealth of the wicked to give it to your people, Lord God. Oh, God, I proclaim and declare the Isaiah 60 blessings upon your people, all on this prayer line, Lord God, that you would bring the riches from all over the world to your people, Lord God, to use this money for the furtherance of your gospel around the world, to pray, to support the missionaries, to support the evangelists, and to support the work of God, Lord. Hallelujah, Lord. We thank you, Lord. We seek you first, Lord God, and your righteousness, and your Lord, and all these things that we're in need of will be added unto us, Father. We love you, Lord. We thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you for reviving us again. Thank you for setting us on fire for you again. Thank you, Lord Jesus, for helping us to love you with all our heart, soul, mind, and strength tonight. Thank you for giving us Holy Ghost breakthrough. Oh, hallelujah, making us strong even in our weakness. Thank you, Lord. Thank you for saving all of our unsaved loved ones, Lord God. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you for sending a revival to the Filipino community in New York City and in Hawaii and in California and all over this nation. Thank you for sending revival to the Philippines, Lord God. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord, for sending revival, Lord God, even to those Filipino kids that are in gangs, Lord God, in Manila, Lord God, and that big prison, Lord God, where they use the gang members to control the prisoners, Father. Oh, no, God, we pray for their salvation, Lord God. We pray for a mighty move of your Holy Spirit, that you would save them, Lord God. We pray for those people, Lord God, who are homeless in the Philippines, who are poor, living in Tondo and those squatter communities. We pray for their salvation, Lord God. We pray for revival in those areas, dear God, even though they're very poor, but you have given them such great talents, Father. You have given them such abilities and capabilities, Father. You have given them this, because America used to have the discipline, but they are still very disciplined people, the Asian people, very disciplined. Thank you, Lord God, for giving them such focus and discipline, Lord God, to do well in school, to do well whatever they put their mind to do. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Bring them together in unity and love in the body of Christ and amongst the Filipino brethren. Bind them together in unity and love, Father. Help them to bless one another, encourage each other. Let them not tear each other down, but let them build each other up and encourage one another. In Jesus' name, amen. Amen. Thank you, Brother Sam. Oh, thank you. God bless you. God bless you. Make call on 347-536. Hello, Pastor Maria. Oh, hi, sister. Can you lift up those who have lost loved ones and pray for comfort for them, and also those who need salvation and those who are, especially those who are in the typhoon, the victims of the typhoon in the Philippines, they are not saved.
Can you pray for salvation for them? Hallelujah. Yes. Okay. And also all the non-believers. Hallelujah. Okay. Fulfill the call, oh just fulfill the call, oh I want to fulfill for you. Salamat ko ang buong buhay ko, sunod ako sa'yo, oh Diyos, ako'y susundin sa'yo. Salamat po Panginoon Diyos sa lakbang ito na kami ay pinagtipon muli. Salamat po sa inyong mga salita, sa inyong mga katuan na ipinagkaloob ninyo kay sisters upang ipahayag sa amin. Salamat po Panginoon sa lahat ng mga panalangin at mga taong nagsisipanalangin para sa kahilingan ng sambayanan sa buong mundo. Sa gabing ito po ay itinataas din po namin, Panginoon, ang lahat ng mga naulila sa magulang, naulila sa anak, naulila sa mga kasama sa pamilya o kaibigan, Panginoon. Aliwin po sana sila sa pamamagitan ng inyong banal na espiritu na sila ay masigit na mapalapit po sa inyo, na sa naging buhay na nagkaloob po ninyo sa mga namatay na kanilang mahal sa buhay ay naroon po pa rin ang inyong pagpapala at pagkalinga sa kanila, Panginoon. At higit sa lahat po ay tulungan mo po sana sila sa mga kanilang pangangailangan po, hindi lamang sa financial, kundi ganun din po sa mga emotional na pangulila o kapinsalaan ng dahilan sa pagkamatay po ng kanilang mga mahal sa buhay. Tinataas po namin sa inyo ang kaligtasan, Panginoon, na sana po ay marating po sila sa iyong buhay na walang hanggan na ipinangako po noon sa amin. At sana po ay pagkalooban niyo sila na makilala nila ang kanilang mga sarili, ang aming mga sarili, na kami po ay tunay na makasalanan at makapagbalik loob po sa inyo, Panginoon, at sumunod sa inyong mga kautusan. Higit po sa lahat ay itinataas din po namin ang mga biktima po ng nakaraang bagyo at lindol, mga baha, hindi lamang po sa aming bansang Pilipinas, kundi sa buong mundo po, na kung saan nagdaranas po ng iba-ibang kalamidad. Kapag ang kanila pong mga pamamaraan ng pamumuhay, Panginoon, nawa po ay maging matuon po sa inyo ayon sa inyong kalooban, sa inyong mga kaaya-ayang pamamaraan, Panginoon, tungo sa ikaliligtas po ng lahat ng mga kaluluwa na hindi pa nakakakilala sa inyo. Tinataas po namin ang kanilang mga hanap buhay, Panginoon. Sana po ay maging masiglang muli ang kanilang mga karagatan, ang kanilang mga kabundukan at kalupaan, na magkaroon po ng mga malulusog na pananim at iba't ibang kabuhayan na magtutusto sa kanilang pangangailangan. Tinataas po namin ang mga bahay paaralan na nagiba rin po, Panginoon. Sana ay mapadala po kayo ng mga tao na tutulong upang maitayong muli ang mga bahay paaralan nito, at inyo po sanang tustusan ang aming mga gobyerno at lahat ng namamahala po sa gobyerno na maipamahagi po ng may buong katapatan at karampatan na portion po at paghahati-hati ng mga tulong na nagmula sa mga iba't ibang bansa na tumulong sa mga nasalanta po ng kalamidad. Panginoon, sana po ay manatili ang
takot po sa kanilang mga puso at kaisipan na makagawa sila ng hindi karapat-dapat, Panginoon, na hindi ayon sa inyong paningin. Nawa ay mawala rin po ang espiritu ng mga pang-aabuso at mga suswapang, Panginoon, sa mga makamundong bagay, sapagkat marami po ang natutokso hindi lamang sa panlapi, kundi ganun din po sa mga tulong na dumating na mga pagkain, mga damit at iba-ibang bagay na hindi po nakakarating sa tamang pagbibigyan, Panginoon. Pakinggan niyo mo po sana ang kanilang mga daing at gayon din po naman ang aming mga panalangin para sa kanila, Panginoon. Lahat din po na may karamdaman sa mga nasalanta ng nakaraang bagyo at lindol, Panginoon, tinataas po namin sila. Kuhaan niyo po sila at bigyan ng kagalingan, Panginoon, kung ano man po ang kanilang mga karamdaman at ang mga bata po na maliliit na kapapanganak lamang at naabutan po ng mga kapinsalaan na ito, Panginoon. Nawa po ay dugtong niyo po ang kanilang buhay, Panginoon, at ang mga bata na ito ay magsilaki na may takot sa inyo, Panginoon, at magsipagsilbi at magsipag-alay ng kanilang mga buhay at mga sarili ayon sa ikapagtatagumpay at ikalalaganap ng inyong kaharian, Panginoon. At ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan po ni Jesus na bubuhay at naghahari kasama po ninyo at ng Banal na Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Salamat, Sister Lai. At mananalangin din po si Mama. Go ahead. Magandang gabi sa inyong lahat, mga kaibigan. Hinihiling ko, Lord, na habang tayo ay nabubuhay pa, ay wag tayo makalimot na maalaala siya sa araw-araw na tayo ay nabubuhay pa. Bigyan tayo ng magandang katawan, malinaw na isip, at pagturo sa mga anak natin na mahalin ang Panginoong Diyos as siya ang importante sa ating buhay. Dahil na siya ay nagbibigay sa atin ng isip, ng magandang katawan, at ang lahat na kabutihan na ginagawa natin sa araw-araw. Purihin ka, O Ama, sambahin ang pangalan mo sa pangalan ng Diyos Ama, ng Diyos Aki, na tanggang Diyos Espiritu Santo. Inihiling ko, Panginoong Diyos, na habang kami ay nabubuhay pa, huwag kami makakalimot sa obligasyon namin na mahalin ka, purihin ka, at ituro namin yan sa lahat naming mga mahal sa buhay, lalo pa itong mga anak namin na maliliit. At habang sila ay lumalaki, ay matuto sila na magmahal sa iyo, Panginoon Diyos, at mag-asawa rin sila, ganon din ang gagawin nila, na huwag silang makakalimot na turuan kung paano mahalin ang Panginoon. Ikaw ang nagbibigay sa amin ng lahat na kabutihan sa buhay. Purihin ka, Ama, sambahin ang pangalan mo sa pangalan ng Diyos Ama, ng Diyos at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Amen. Salamat, Ma. Pwede kong tawagin si 917215. Hello? Pastor Maria? Hello? Sister Chi. Yes. Good evening. Yep. Kung taas ang mga may sakit sa araw na to, marami tayong mga kapatiran na mga diagnosis nila ay mga cancer. Meron ding undergoing treatment parang chemo or kung ano-anong they're undergoing biopsy. Meron ding itong cancer of the nose, throat, and ear. Na-expose siya sa mga chemicals. Meron din si Eleanor, surgery ng eyeball.
Gayon din si Belen and baby undergoing treatment. Si Dorothy Robinson, health issues. And Kalpana William, unspoken request. Dana Jones, nicotine. At gayon din ang mga unspoken request, hindi natin alam kung ano yun. Okay, Sister Chit. Okay. Salamat po ngayong gabi sa iyong katapatan, Panginoon kong Jesus, na muli po naman dinala mo kami dito sa prayer line. Salamat po sa iyong banal na espiritu, sa presensya niya among us, Lord God. Salamat po. Purihin ka namin, sambahin ka namin, luwalhatiin ka namin. O Panginoon kong Jesus na makapangyayarihan sa pagligtas namin ng iyong pangalan, Panginoong Jesus, ay mayroong kapangyarihan na pagpapagaling sa mga may sakit. Ngayong gabi, dinudulog ko po sa iyo ang mga may sakit na pag sinabi ng doktor ay wala ng lunas. Subalit sa iyong salita lamang, Lord, ay galing na ang mga tao na gusto silang pagalingin. Panginoon, tinataas ko po yung mga pangalan na binanggit sa Marina, Lord God. Alam mo po sila. Alam mo po ang kanilang katayuan, Lord God. Sinadalangin ko sa iyo, Panginoon, na ipakita mo sa kanilang iyong kapangyarihan ng pagpapagaling, Panginoon. Puin mo ang kanilang mga katawan. Lusawin mo po yung mga tumor na cause ng cancer, Panginoon. Lusawin mo po lahat ang mga dead cells, Lord, at buhayin mo po yung mga cells upang bumalik po ang normal na katawan, Panginoon, Lord. Hipuin mo po yung mga cancer, Panginoon, Lord God. Oh, Jesus, wala pong imposible sa iyo. Kung yan yung patay na, ay nabubuhay mo. Lalo na po lang itong may mga sakit, Lord God, buhay na, Lord God. Wala pong imposible sa iyo, Panginoon, Lord. So ngayong gabi, tinatas ko, Lord God, yung mga pangalan na binanggit nito, Marina, na mayroong karamdaman, Panginoon, Lord. Ipadama mo sa kanila ang tunay mong kapangyarihan ng pagpapagaling. Lukuban mo sila ng banal na espiritu, Panginoon. At ang healing power ay mag-take place sa kanilang mga body sa oras na ito, Panginoon. Magpadama ka sa kanila at sila'y tuluyang manampalataya sa iyo at tuluyang ibukas sa kanilang puso at tanggapin ka bilang sariling tagapagligtas, Panginoon. Kung hindi sila ligtas, Panginoon, iligtas mo sila sa tiyak na kamatayan, hindi lang kamatayang physical, lalong-lalo na, Panginoon, yung kamatayang espiritual, Panginoon. Buhayin mo po ang kanilang pananampalataya, Panginoon, Lord. God, Jesus, wala pong imposible sa iyo. So ngayong gabi, Lord, nananampalataya kami, niniwala kami sa iyong kapangyarihan na, Lord, na ang lahat ng dalang iyong mga anak ay dinidinig mo. So ngayong gabi, Panginoon, Lord, nananampalataya kami, Panginoon, na hinipo mo na yung mga katawan ng mga may sakit, Lord God. At magkaroon po sila ng testimonyo na itataas ang iyong pangalan, pupurihin ka at gagamitin mo po sila sa pagpapalawak ng iyong kaharian dahil sa mga ginawa mo sa kanilang buhay, Ama. Tinataas ko rin po sa si Eduardo Mamaril, Panginoon, napakabata pa niya, subalit na expose siya sa mga chemicals. Oh God, hipuin mo po ang kanyang cancer, Lord God. Hipuin mo po yung mga taong may mga cancer, Lord, na sinabi ng doktor wala ng pag-asa, Panginoon. Subalit kapag sinabi mo at kapag hinipo mo, lahat ay posible, Panginoon. So ngayong gabi, pinapadalangin po, Panginoon, na hipuin mo sila, hipuin mo ang kanilang katawan, hipuin mo yung mga partes na may mga cancer, Lord God. At Lord, lukuban mo po sa nila ng iyong kapangyarihan ng pagpapagaling. Lukuban mo po sila ng iyong banal na espiritu at maramdaman nila ang iyong presensya sa kanilang buhay, Panginoon. Oh God, at magpatotoo sila sa mga ginawa mo sa kanilang buhay, oh God. Oh Jesus, wala pong imposible sa iyo. Kaya, Panginoon, salamat kami, Lord God. God, sa iyong ang ginawa, Panginoon, Lord, at sa iyong gagawin, at sa marami pang milagrong gagawin mo sa aming buhay, Panginoon.
Lord, itinataas ko rin po, Panginoon, ang pamilya, Lord. Lukweban mo po rin yung banal na espiritu, ang bawat pamilya, ang bawat marriage, Lord God, Panginoon. Lord, idilog mo po sila, ilapit mo po sila ang mag-asawa sa iyo, Panginoon. Huwag mo pong hayaang magkaroon ng lie, the lie of Satan. Oh Lord, invade the marriage, Father, Almighty God, raise up a standard, Lord. Oh God, let there be, oh God, love, peace, harmony, unity in the home, Lord. Let you be the center of every home, Lord. Oh God, I pray that you bless all the marriages, Lord. That marriage is not for Lord God, man to man and woman to woman, but Lord, marriage is for a man to woman, the way you planned it, God, Jesus. God, Almighty God, let it be the order of every house. Let it be the order of every man. Let it be according to your plan, my God. So, Lord, oh God, live up, oh God, Lord, may your divine hand be upon marriage, Lord, because if the marriage is intact, the enemy cannot touch the children. Because children can, oh God, will be raised up in the fear of the Lord. My God, my Lord Jesus, oh God, raise up a generation of Christians, oh God, of young people that will proclaim your name, that will glorify your name. Oh God, Lord Jesus, this is the hour, Lord. Raise up a generation of intercessors that will pray and seek you. Oh God, that will stand around the nation, Lord, oh God, Jesus, their hearts to you, my God, that repentance will come to the nation, Lord. Oh God, that people will pray and seek you with all their hearts and will call upon your name, my God. Oh Lord, we pray that you do it, Lord, for your honor and glory, Lord God, oh Father. Thank you, Lord, for all the intercessors that you have called tonight in this prayer line. I pray, my God, Lord, that you, oh God, Jesus, meet them at the point of their needs. You know what is in their hearts, Lord. Father, I pray, oh God, Lord, that you do a miracle in each one's intercessor's life tonight, Lord. That whatever they're going through, that you will give them victory, my God. I lift up to you the glory to Garnacal, my God. I pray for Pastor Mal and Pastor Marina, Lord. Keep them in the palm of your hand, Lord. Order their steps at times, oh God. Give them, Lord, revelation from on high and Lord, descending hearts, oh God, that they will know, oh God, these things are not of you and these things are from you, Lord. Father, bless them, God. Bless the work of the ministry that you have placed in their hands, my God. Multiply and let them bring souls to you, Lord. Let the glory of the Garnacal be a shining light of God, oh Lord, that we draw souls to you, Lord God. Bless Pastor Marina, Pastor Mal, and all the members of the family. Oh God, bless all the people that you have used in this prayer line, Lord Jesus. Father Almighty God, you are faithful. You are true. You are awesome, Lord. Visit this family tonight, Lord, and bring, oh God, not only physical healing, spiritual healing in his intercessors that are here in front, and those, Lord God, that are not here, wherever they are, whatever they're going through, Lord God. I pray, oh God, that the spirit of intercession will be always in their hearts, knowing that, Lord, if we pray for other people, if we seek you with all our hearts, Lord, and we intercede, Lord, you will take care of our needs, oh God, Lord Jesus. Thank you so much for the many miracles that you have done in this prayer line. Thank you for tonight, Lord, oh God. Thank you, Lord, for the many provisions that you never fail us, oh God. You are God who is able to do great and mighty things in our life. And you always prompt us, Lord God, whenever you want us, Lord, to share the gospel to other people. Thank you so much, Lord. Use each one in this prayer line, oh God, to win souls for your kingdom, Lord. Oh God, to show, God, the love of Jesus through our lives, oh God, Lord. Oh God, strengthen every family. Strengthen every marriage, Lord. Strengthen, oh God, every children, Lord, our children, Lord. Deliver them from harm, from evil, from danger. Order their steps at all times, oh God. Keep them in the palm of your hand, Lord. Preserve them, Lord, and deliver them from ungodly friendships, ungodly relationships, oh God.
Oh Lord, my God, may our children be a testimony of your goodness and your faithfulness, Lord Jesus. Oh Father, those who have no jobs, provide for the jobs, Lord God. Oh God, thank you for the many jobs that you have answered, oh God. Oh Lord, for those who have no apartments and no one to turn to, Lord, I pray, oh God, that you meet their needs and give them the right apartments that they can afford, my God. Oh God, oh God. Oh Lord, Father, my God, those are undergoing oppression and depression, Lord. Anxiety, Lord, give them freedom and liberty to worship you, that the devil cannot gain a foothold in their lives, oh God. Father Almighty, release them from this kind of free, Lord God, and give them the freedom and liberty to worship you, to praise you, to love you, the joy and peace that passes all understanding, my God. Oh Lord, we proclaim freedom tonight, Lord. Oh God, we begin with prayer, and with prayer with praise, my God, Lord Jesus. Father, thank you so much, oh God. Thank you for hearing our prayer tonight, oh God. We love you, we honor you, we exalt you, we glorify your name. As we go to sleep tonight, Lord, keep us in the palm of your hand. Watch over us, Lord. Give us heavenly dreams. Make us sleep soundly tonight, oh God. Surround our homes, our houses with your million angels, Lord. Father, oh God, cover your precious blood and drive away the evil away from our homes, oh God, Lord Jesus. Father, we love you. We thank you. In Jesus' name, amen. Amen, amen. Sister Tess, may prayer request ka? Yeah, yes, meron. Yung gusto ko ipag-pray yung mga families natin sa Pilipinas para maging united to the Lord. Kasi ang troubles naman ng tao, nanggagaling yan when you are not really connected to the Lord. Kaya tayo united in spirit in this prayer meeting is because of one reason alone, and that is because of our unity in Christ. Kaya yun ang prayer ko na magkaroon ng unity ang mga families natin to the Lord, and it is easy for us all to be united with each other. Praise God. Okay. May I call on 646-207. 646-207. Sister Jo, are you on? Okay, Claire, can you lift up Sister Tess and also post up? Heavenly Father, we thank you, Lord, for your goodness, your mercy, your grace. Thank you, Lord, for your word that you gave us tonight through Sister Tess, Lord God. And Lord, we want to lift up to you her prayer request, Lord God, that, Lord, you would bring the families together in unity, Lord God, through your Spirit, Lord, through your Holy Spirit and through you, Jesus, that, Lord, there would be unity in our families, Lord God, that, Lord, there would be love, compassion, forgiveness, Lord God, and, Lord, help us, Lord God, Lord God. Lord, we also pray, Lord God, that, Lord, this prayer line, Lord God, that your people would be blessed, Lord God, that, Lord, your people would be encouraged, Lord God, through this prayer line. We thank you, Lord, for everyone you've brought tonight. And, Lord, we thank you for the silent listeners, Lord God. We pray, Lord God, that, Lord, as the word went forth, Lord God, people were encouraged and blessed, Lord God, that, Lord, you spoke to them through your word tonight, Lord. Lord, we thank you, Lord God, for, Lord, your presence in our lives, Lord God. We thank you for your goodness, Lord God. Lord, we also thank you for every praise report and every testimony, Lord God.
of what you've done in the lives of your people. Thank you, Lord, for each intercessor you brought tonight, Lord God. And Lord, as they prayed and stood in the gap for your people, Lord God, Lord, we also pray that, Lord, you would also answer their prayer needs, Lord God, both spoken and unspoken, Lord God, that, Lord, as they serve you, Lord God, that, Lord, you would bless them as well, Lord God. Lord, we thank you, Lord God, for the leadership, Lord God, all pastors, all the ministers, Lord God, and every ministry represented on this prayer line, Lord God. We thank you, Lord, for Minister Mike. We thank you, Lord, for Minister Joe, Minister Robin. We thank you, Lord, for Reverend Winfield. Lord, we lift up to you, Lord God, every leader, Lord God, and we pray, Lord God, that you would continue, Lord God, to use them mightily, to preach your word, Lord God, to tell the people the good news, Lord, of who you are, Lord God, and why you came for us, Lord. Lord, continue, Lord God, to fill them with your Holy Spirit's presence and anointing, Lord God, as they minister to your people, Lord God. Lord, we pray, Lord, that you would bring many to salvation through our leaders, Lord God. And Lord, we also pray, Lord God, for the extension of their territory, Lord, that, Lord, you would expand their ministries, Lord God. We also pray, Lord God, that you would guide them, that you would protect each one of them, Lord. And Lord, we pray for their families, Lord God, that, Lord, they would come to know you, Lord Jesus. Lord, continue to use your people mightily, Lord God. And Lord, we also pray for financial blessing and provision for the work that you've called each one of them to, Lord. Lord, continue, Lord God, as they, Lord, minister to your people, Lord God. We also pray, Lord God, that, Lord, your light would shine through them, Lord God, that, Lord, they would see Jesus in them, Lord God. And, Lord, we thank you, Lord God, for their lives, Lord God. Thank you, Lord God, that, Lord, their lives are devoted to you, Lord God, to serve you, Lord, to live for you, Lord God, to be examples and representing you, Lord Jesus. Lord, bless your people, Lord God. Continue to use them, Lord, for your glory and for your honor, Lord God. Lord, we also want to thank you for this prayer line, God. Bless your people tonight, Lord God. And Lord, we pray, Lord, that you would continue to use this as a vessel, as an instrument for your word to go forth and people to come to the saving knowledge of who you are, Lord Jesus. Lord, we love you and we thank you tonight, Lord God. Bless your whole Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Let me call on Pastor Mel. Hallelujah. Panginoon, salamat sa gabing ito na iyong itinakda. Pinupuri ka namin dahil sa bawat sandali ng aming buhay ay ikaw ang nagtataguyod, ikaw ang nagpapatnubay, ikaw ang nag-aaruga, Panginoon, nagmamanman sa at nag-aakay sa amin, Panginoon. Kung ano man ang dinaranas namin na kapighatian sa buhay na ito ay wala po kabuluhan, ito ay ihahambing namin sa kaluluwatian na yung ihahayag sa amin sa iyong piling sa darating na panahon. Tulungan mo po kami na hindi matuon ang aming pinagkakaabalahan dito sa lupa, kundi sa langit na aming higing tahanan magpakailanman. Ang kaaway, Panginoon, na hindi tumitigil sa kanyang masasamang gawa upang ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay gambalahin ang aming matuwid na lakad sa iyo, Panginoon. Bagamat ang buhay namin, Panginoon, ay punong-puno ng pighati, punong-puno ng pagtitiis at kahirapan, subalit ito ay pinahihintulutan mo, Panginoon, upang sa gayon ay makita ng buong mundo na ikaw ay Diyos na nasa amin, na umiibig, Panginoon,
at hindi nagpapabaya sa kanyang mga anak, na walang bang layunin kundi maitanghal ang iyong kaluluwatian sa aming buhay, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kapatawaran na ginawad sa bawat isa sa amin na sa iyong harapan sa gabing ito. Dalangin din namin, Panginoon, na kung ano ang pagkasagip mo sa bawat isa sa amin na narito sa harap, Panginoon, ay gawin mo rin po ito sa lahat ng walang ilaw sa kanilang buhay, lalong-lalo na po ang aming mga mahal sa buhay, ang aming lolo, ang aming lola, tatay, nanay, tiyo, tiya, kapatid, pinsan, at ang aming mga kababayan, Panginoon, at ang mga katrabaho at kaibigan dito sa Amerika, Panginoon, at sa Pilipinas, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na dumaloy ang biyaya at tugunan sa bawat pangangailangan ng bawat isa na dumalo dito sa gabing ito, Panginoon. Panginoon, dahil ikaw lang ang aming kagalingan, itataas namin ang mga may sakit at ang mga may karamdaman sa kanilang pangangatawan sa gabing ito, Panginoon. Hipuin mo po sila at panumbalikin mo ang kanilang lakas at mabuting kaisipan sa pangalan ni Jesus. Dalangin namin sa gabing ito na tutugunin mo, Panginoon, ang pangailangan ng bawat isa sa amin na dumalo dito, Panginoon, dahil ang bawat kalagayan namin bago pa ito mangyari, Panginoon. Kung sino ang pinaghihinaan ng loob at nawawala ng pag-asa sa buhay. Alam mo, Panginoon, kung sino ang nangangailangan ng trabaho. Alam mo kung sino ang dumaranas ng mga kapighatian, kalungkutan sa buhay, Panginoon, dahil lahat ng bagay ay hindi lingid sa iyo, Panginoon. At sa iyo lamang, Panginoon, tatagpuan ang kasagutan ng lahat ng aming pangangailangan sa buhay sa gabing ito, Panginoon. So, Panginoon, sa gabing ito, hayaan mo, Panginoon, na ang banal na salita na pinahiwatig sa iyo ng ating ang iyong lingkod na Sister Tess, magbibigay ng lakas, magsisilbing ilaw, magtataguyod, magtutuwid sa aming physical at spiritual na pamumuhay at maging saksi kami ang bawat isa sa aming Panginoon sa hahatid sa amin sa buhay na walang hanggan sa piling mo, Panginoon. Buong puso at kaluluwa namin inibigay sa iyo ang lahat ng pagpupuri, lahat ng karangalan, lahat ng pagsamba, lahat ng pasasalamat sa gabing ito na itinakda sa pangalan ni Jesus na nagbigay ng kanyang buhay, nag-alay ng kanyang dugo at nabuhay na muli sa pamamagitan ng mahal na Espiritu at kapangyarihan ng ating Ama. Salamat, Panginoon, sa gabing ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Salamat, Pastor Mel. At dito po tayo nagtatapos. Magandang gabi na muli sa lahat at pagpalain nawa tayo ng ating Panginoon. Sa muli nating pagkikita sa next Tuesday. Muli sa Martes at pas po sa English. Hallelujah. Tayo po ay magsasara ng more English. English. Bukas.
Paalam. Hanggang sa muli. Shalom. Shalom. God bless everybody. God bless you all. Good night. Good night. Thank you so much. Good night. Sorry, I was not able to attend the meetings. I was in Orlando, Florida. Okay. God bless. Regards to Arthur. Yes, they're already sleeping. They're tired. Okay, good night. Good night, everyone. God bless you all. Okay. Bye-bye. Good night, Evangelist Mike. Yeah. Bye. Yes. Bye-bye. Good night. See you. You're very welcome. Your conference recording has stopped. Goodbye.